Paano ba talaga ang tamang teknik sa pagbubuga ng bareta sa radyo? Marapo. Pag-ulayan tayan mga kabrodkada, digdi sa panibagong episode na naman kang istorya ni Rabasero. Aram nindo mga tugang ang radio reporting ang saro sa pinaka-exciting, alagad pinaka-challenging na trabaho sa broadcast media. Naramdaman ko lang kang nagpupuon pa ako, talagang grabe ang excitement pero grabe man ang nervyos na baad magkamali. And dahil nga ni sa grabing nervyos, talagang nagkakamali po ako. Aram kaya nindo ang radio news ang dapat ibinubuga na sariwang-sariwa. Dapat na ire-report mo tulos as it happens. Sa pag-report kay puhan, halipot or concise, buda klarado. No? Dahil sa radyo, sabi nga ni, every word counts. Kung ika po natauan yung pagkakataon na mag-report, dahil mo po pagsayangon ang pagkakataon na masabutan ka kan sa imong mga paradangog. Now, kung maluya ka pa po magsurat nin bareta, at least dapat aram mo po kung papaano i-istorya ang sarong pangyayari. Halimbawa, napaagi ka sa sarong kasulo, then nag-standby ka para mag-report. Suddenly kang yaong ka na on air, biglang nablangko ka na dahil mo na aram kung anoan sa imong gigibuhon. Now, assuming na bago ka po nagbuganin bareta o bago ka nag-standby to report, nakuha mo na po gabos na detalye kang ibabareta mo. Ini po ang pinaka-simpleng tip ko po sa saindo. No? Start with the most important information. Magpuon ka sa kung ano ang pinaka-buod kang istorya. Ano talaga ang nangyari. No? Ini kaya po ang sa imong hook ngani na dangugon ka o abangan ka kan mga tao sa report mo. Ano ang nangyari sa kasuarin, sisay, ang mga impuelto, ngata, o paano ini nangyari? Anapod mikaan, 5 wives and 1 husband. Ini so mga hapot sa English na what, where, when, who, why, and how. 5 W's and 1 H. Minsan, kung gusto mo talaga ng pinaka-basic, no? Pwede man na puunan mo muna sa what, where, when. No? Ano ang nangyari? Saan nangyari? Kasuarin nangyari. No? Halimbawa, siring ka nabanggit ko, napaagi ka sa sarong kasulo. Halimbawa, digdiyan sa Legazpi. Dahil malugod mangyari. Pero halimbawa man lang po ini. So, pwede kang magtauning pinaka-importanting detalye o magtauning lead. Ang apod kaya kan lead. Ang bareta kaya igwang tulong parte. Lead, body, and the tail. Yung ikog kan bareta. No? So, sa lead, yaon dyan sa mga pinaka-importanting impormasyon. Sa body, yaon naman dyan, so detalyado na. No? And sa pinaka-tail, although bako pong masyadong importanteng impormasyon, pero part man giraray siya kan bilog na storya. So, sabi ko na nga kung day mo pa kayang bilugon sa sarong lead, yung at least 4 na W's and 1 H, at least sabihin mo lang, 5 kaharungan ang nasulo sa Legazpi City, ngunya na Domingo, nin magagahon, Hulyo 27. Ayan. Simple lang. Nadangog na kan mga paradangog mo, na igwaning nangyaring kasulo. And sa initial na bugakan sa imong impormasyon, 5 so nasulo na mga harong. Nasimbag na sa mga basic na questions, yung what, may nasulo na 5 harong, yung when, kasabagong mag-agahon, ngunya na Domingo, Hulyo 27, and where, sa Legazpi City. Dahil nakita magbanggit ng barangay. Halimbawa man lang po yan. No? Alagad, kung muya mo pang mas malaman, no? Sabi ko na nga hook mo ini, nga dangugon ka kan sa imong mga paradangog, total, kumpleto naman po ang sa imong impormasyon, dagdagan mo na lang po ang lead mo. Araw kayo ni, halimbawa, natumpos nin kalayo ang 5 mga kaharungan sa Legazpi City kasubagong mag-agahon nin Domingo, Hulyo 27, 2025. Ang pigihiling na rason, ang napabayaang nakasinding kandila. So, yaon na duman. So, what, where, when, and why. Nasabi mo na so, rason, di ba? Nga tata, although
pigihiling pa lang, ibig sabihin, initial pa lang na anggulo kung nga ta nangyari so kasulo, pero at least igwa ka na ning simbag duman sa why, no? So mas nagkusog na ngunyan so sa imong hook, no? Dahil ka pa dyan, nagbabanggit ng mga kumpletong detalyes, ano? Ngunyan, pag abot na duman sa body of the news, sa lawas kan bareta mo, duman mo na po i-detalye gabos na mga impormasyon na nakuha mo. Kadalasan pagkatapos po kang sa imong lead sa body, ang naiinot dyan, so i-quote mo ng tao. And permihan po na ang yaon dyan sa mga sinabi ka mga otoridad. Otoridad permi ang naiinot, no? So halimbawa, may na-interview kang BFP spokesperson or mismong yung sa indang fire marshal, so babanggiton mo na duman sa imong storya, duman sa detalyadong lawas kan bareta mo kung ano sa mga nangyari, no? So halimbawa, sigon kay fire marshal bla bla bla, naghali subuot an may sadiri kan harong kung sain nagpuon an kasulo dahil subuot kaini napalsok ang kandila bago naghali. And dahil nakabukas ang bintana, posible subuot na dahil sa paros, so kortina kan bintana nakaduot duman sa nakasinding kandila. Kaya nangyari ang kasulo. So, na-quote mo na yon. Tapos kung igwa ka pa ng entrevista sa mga nakasaksi, halimbawa sa mga kapitbahay o mga residentes duman o mismo nasuluan, no? Ano ang nahiling ninda? No? Tapos, pwede man na sumismong may sadiri na sinasabing nakawalat kung halimbawa makaulay mo pa, so nakawalat ng nakasinding kandila. Kumpirmar mo sa iya kung totoo man agad na nalingawan niya. No? So, siring po kayan mga tugang ang ilalaog mo sa body of the news. Sa huring parte kan sa imong bareta, digdi mo na po ikakaag. So, mga less important. Ini ang inaapod na tale of the news. Bako masyadong importante pero parte man giraray siya kang sa imong bareta. Halimbawa, pwede mong sabihin na sa presente, padagos pang iniimbestigaran, inaaram kan BFP, kumpira mananggad ang kantidad kang danyos sa nasambitan ng kasulo. Tapos kuminsan sa hurihan, binabanggit pa dyan so pagirumdum kang BFP. No? Nagpatanid, liwat o nagpagirumdum liwat ang opisyal kang BFP sa publiko na mag-ingat sa kasulo. Yun. So, kumpleto na. Kumpleto na po ang sa imong bareta. No? So, kung dahil mo po kaya pa na magsurat ng formal na bareta, at least po magkaag ka ng mga talking points, notes. May papel ka kaiyan, tapos isusurat mo duman so pasunod-sunod kan sa imong istorya. Tanganing pag nag-report ka on air, guided ka. No? Tapos, siring kan sabi ko, no, conversational sa napirmi kita, no? Pag kita po nag-ere, likayan taso garibagang pirmi kitang nagbabasa, no? Yung garing may teleprompter sa ampangan ta pag kita po nagre-report. Mas maray so, gari ka lang ba nakikistoryahan sa amigo mo? So kung gawa ka ng anchor, imagine mo lang nakauron mo sa mga listeners mo. So conversational. Ang importante, dapat klarado. Yun. Paurotro kong sinasabi, nai-enunciate mo, no? Napopronounce mo ning pakaray sa mga tataramon na ginagamit mo sa report. Nagtatagahangos, nagtatagapos man lamang. Baka sa sobrang excitement mo, makaskaso na, duro-diretso na so sa imong pagbareta. No? So, importante manggiraray, yun, confident ka sa imong pigre-report, authoritative ka, no? Importante yan, taltag, pagdaram, tangani na nasasabutan ka kan sa imong mga paradangog. Tandaan po na pag kita nag-report sa radyo, nagbabareta kita o nagre-report kita para sa talinga kan tao. No? Although ngunyan, dahil nag-merge na nga kita sa new media, igwa naman po ng mga video na. Pero kuminsan dahil nangyari lalo pag mga live. No? So kung audio lang ang madadangog sa tuya, so kaipuhan, klarado kita magtaram, luway-luway. Saro pa, dapat bako pong monotonous ang sa imong boses. Dapat may high and low intonation po kita. No? Bako po, susarong tanog lang. No? Tapos, medyo dapat may energy man ang boses. Pero dahil po nawawara so
So pagkaseryoso, no, lalo yan takasulo yan, dahil ka man pwedeng nag-uulok diyan, no. So ibabagay mo man sa imong pagre-report sa nangyayari. So yan na po muna mga kabrodkada ang mga dagdag kong mga broadcasting tips para po sa mga aspiring, as in bagong henerasyon kan mga broadcaster. So ini po giraray si Rabasero o si Vince Villar, Double P. Mabuhay po ang mga broadcaster.